Basahin po natin muli ang teksto. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kumula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Kumula ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Tayo po muna sandali, ayun po at manalangin. Ama namin Diyos na dakila, purihin ka Ama sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Tunay nga po Ama na mayaman ang iyong mga salita na iniwan mo sa amin upang aming pong pag-aralan, upang sa gayong Panginoon mamuhay kami ng may katuwiran at nagbibigay kulwalhati sa iyong pangalan. Kaya Panginoon, dalangin namin sa umagang ito na tunay na kayo po ang aming maging tagapagturo. Kayo po ang magbigay ng bukas na puso at isipan sa bawat isa sa amin upang ang iyong mensahe ay malayang kumilos, malaya namin matutunan sa pagtuturo ng banal na Espiritu, upang sa gayong Panginoon, ma-attain po nito ang purpose sa aming buhay, na magbigay po kami ng luwalhati sa iyong pangalan sa aming pong mga ginagawa sa araw-araw. Purihin ka o Diyos, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa taon ng Year of Building, this calendar year 24. At kung papansinin po natin, nung last year tayo ay Year of Organizing. At madalas ko po itong sabihin na sa isang taon ay meron pong 52 Sundays. At sa 52 Sundays, sabihin po natin meron tatlong insights na binabahagi ang tagapagsalita. Ay meron tayong matutunan na 52 times 3. So kayo na po ang mag-multiply dahil mahirap pong mag-multiply pag walang calculator. Ay ganun karaming prinsipyo ang dapat natutunan po natin sa ating buhay. Kasi ang teksto po natin ngayong umaga ay okay. Nanibago yata si Ate Joy kasi nakita niya 2 slides lang po yung aking mensahe. Maiksi lang po, ano? Okay. Sa aking pong mga kaklase sa Acts, ang aking pong teksto ay Matthew chapter 7, 24-27. At ang paksa ay pundasyon ng buhay. Ang tema ay dalawang uri ng pundasyon ng buhay. At ang titulo ng aking mensahe ay Magtayo ay di biro. Ito po'y tinopya ko din sa kantang Magtanim ay di biro. Ako po'y lumaki sa bukid at ito po'y naiintindihan ko kung bakit sinasabing magtanim ay di biro. Kasi ang sabi, maghapong nakayuko, di naman makaupo, di naman makatayo. Napakaalangan ng posisyon. Diba? Kung titingnan natin yung posisyon ay naka-squat. At sa totoo naman, talagang mahirap po talagang magtanim ng palay. Kaya next time po, pag tayo kakain sa ating dulang, huwag po tayo magsasayang ng kanin. At mahirap po ang magtanim ay di biro. At ngayon po umaga, pag-aaralan natin, bakit sinabing ang magtayo ay di biro? Ang pinag-uusapan po dito, kung tingnan natin, ang ginamit pong example ay pagtatayo ng bahay. At pwede po natin sabihin, pagtatayo ng gusali. Kami po ay nasa bagong lipat ng kantin na tinatayo na building ng DMCI na kung hindi po ako nagkamali, ito po ang pinakamataas na building na itatayo ng DMCI. May total floor level po yata ito ng 54? 53. At napakataas po nun. At nakita ko po mula kung paano po ginawa yung pundasyon.
Napakahirap po. Ang haba, I think 8 floor na taas ng poste ng konkretong simento, ibabaon po yun. Ibabaon ng lubog na lubog at tapos huhukay pa para doon ipatong yung pundasyon ng building. At ito po ang sabi nila ay earthquake proof. At napakahabang proseso po na ginawa dun sa paggawa ng pundasyon bago po dun sa actual na hukay. Yung po ay gumawa pa ng mga studies tungkol sa lupa. Dahil ang taas ng building at ang design ng pundasyon ay nakadepende rin po sa klase ng lupa. At nakita ko sobrang taas at hanggang ngayon nagbabaon pa sila ng tinatawag ng pilote dahil kailangan po ang building ngayon ay earthquake proof. So kung I cannot imagine paano po mangyayari yung earthquake proof. Nakarating po ako ng Bohol ay nakita ko kung paano bumuhok din yung mga bahay. Marami pong bahay na buo naman, matibay talaga yung struktura. Matibay yung mga biga, poste, lahat, pero bumuhog dahil may problema sa pundasyon. Mga kapatid, kung papansinin po natin, katulad ng sinabi ko kanina, itong teksto natin ay pagwawakas ng mensahe ng ating Panginoon, yung tinaguriang Sermon at the Mount. Kaya po pagdating dun sa chapter 8 verse 1, sabi po dun si Jesus ay bumaba na doon sa mundo. Mga kapatid, napakahalaga ng mensaheng ito ni Jesus. Bakit? Dito sa Sermon at the Mount ay marami po siyang itinuro, both spiritual and practical side ng buhay. Itinuro niya talaga dito sa mga tao na maraming dumalo, maraming sumunod sa Kanya. Kasi doon sa chapter 4 o 3, siya binautismahan. Sa chapter 4, siya itinukso ng dyablo sa kanyang pagkahon. And after mo siya ituksohin ng dyablo, na hindi na naig ang dyablo, siya iniwan. At sa chapter 5, nag-umpisa po sa kanya, o nag-umpisa siya sa kanyang ministeryo ng pangangaral. Nagpakita siya ng maraming himala. Maraming tao ang sumunod dahil sa mga pinakita niyang maraming himala. At sa eksena nga po sa chapter 5, siya ay umurong. Umakyat siya sa isang bahagi ng bundok upang at siya umupo at nangaral. At ito po ay ginawa niya yung chapter 5 hanggang chapter 7. Kaya po kung papasin natin mga kapatid, ang sabi po rito sa mga talata na ating binasa, nung aking po di pinag-aaralan, sabi ito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito. Ibig sabihin, yung mga sinabi po niya doon sa Sermon at the Mount. Sabi niya ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So yung mga nakinig doon sa Sermon at the Mount niya at isinabuhay ito, isinagawa ito, ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Tinitingnan ko dito yung bato ay ang ating Panginoon Kristo. Pero ito yung bato na nagsasabi lang na ito yung matibay. Matibay na pundasyon. Kung walang malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na yun, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. At sa talatang ito po, 24, 25, dito ko po kinuha yung aking unang puntos. Ang unang puntos ko po, ito meron po lang dalawang puntos. Ang unang puntos ko po ay distraction proof. Pagpasensya niyo po dahil ako'y Taglish, naghahanap ko ng Tagalog dito, hindi ko po mailipat sa Tagalog. Ang dalawang uri ng pundasyon ng buhay. Ang unang pundasyon ay distraction proof. Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi ko maisip yung design. Ito yung in-advertise ng DMCI sa TV. Pati yung sa tinatayo niyang building, yung Lumiere. Tama mo kami, Lumiere. Kasi yun daw po ay may parang hukay, may parang trick sa ilalim. Kaya matumal yung benta. Kaya in-advertise nila na despite ganun, kasi dumaan sa ilalim nun, yung parang hindi na mag-fold, yung parang may lumang ilog. So matumal yung benta.
at nag-advertise po sila sa TV, sabi nila, itong problemang ito ay ginawa nila ng paraan at earthquake proof. So, di ko alam ngayon kung bumibenta na. Pero alam niyo po, hindi ko maiisip na kaya earthquake proof. Okay? So, mga kapatid, sa makikita natin yung 24 at 25, ang sinasabi po ditong buhay ay o pundasyon ay destruction proof. Kaya sabi po rito nga ay umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na yon ay hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Alam niyo po, para i-design ang building na hindi siya nagko-collapse, sa structural analysis, structural design at saka sa foundation, marami pong pinoconsider na factor. Vertical forces, horizontal forces, umiikot na forces, pinoconsider po yun sa design para matiyak na yung structure niya ay matibay sa lahat ng uri ng forces na pwedeng masubject yung building. At katulad po dito sa talata na ating binasa, makikita natin may dalawang uri ng tao. Pareho silang nakinig, pero yung isa hindi nga lang isinagawa. Pareho silang nagtayo ng bahay, pero ang problema, nagtayo yung isa sa buhangin, nakatayo yung isa sa bato. Pero pareho din silang daranas ng the same. Kung papansin natin sa verse 27, pareho silang daranas ng bagyo, baha, ulan, unos. Okay? So, tingnan natin. Sino yung nagtayo sa pundasyon o ano ang mga katangian ng tao o anong katangian ng tao na yung kanyang pinayuan ay destruction proof? Sino ang nagtatayo doon? Ang sabi po doon sa mga talataan ay matalinong tao. At ang matalinong tao ay nakarinig ng salita ng Diyos at ito'y isinasagawa. Kung babalikan natin yung mga talataan, ano yung mga sinabi ni Jesus na napakinggan ng tao at isinagawa niya? Ito po yung mga ilan. Sa chapter 5, 3 to 12, ito yung taong mapalad. Di ba? Ito yung Beatitudes. Beatitudes. Okay. Ito yung sinasabing taong matalino. Kung papasahin natin. Pangalawa, ay yung taong sinasabing asin at ilaw ng sanlibutan. Ito yung matalino. Kasi pinakinggan nila yung salita ng Diyos at ito'y kanilang isinabuhay. Matthew 15, ang Matthew 5:43 to 48, ito yung mga taong kayang ibigin ng kaaway. Ang hirap ano po. Matalino silang tao. Mga taong sa Matthew 6:19 to 21, mga taong nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Babasahin po natin yan mahaba, mauubos yung ating oras. Pwede nyo pong basahin yan. Pero iniisip po pwede natin gawa ng serye ng pag-aaral. Mga taong nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Dumadaan sa makipot na daan tungo sa buhay. Matthew 7:13 to 14. Ang sabi po doon, maraming dumadaan doon sa gate na maluwang. Pero yung daan na yon ay daan patungo sa kapahamakan. Kukunti ang dumadaan doon sa gate na makipot. Pero ang daan na yon ay daan sa buhay, patungo sa buhay. At marami po pong itinuro ang ating Panginoon Jesucristo tungkol sa practical na pumumuhay at spiritual side ng buhay ng tao. So mga kapatid, ang mga nakaparinig po nito at ginagawa, ito po yung sinasabing matalinong tao. Kung tayo, kaya ako binanggit kanina, 52 Sundays, 2013 tayong nakarinig ng mensahe. Kung isinasagawa natin yung mga mensahe na ating napakinggan, nakatayo tayo dun sa destruction proof na buhay. Ang problema, maraming mga tao, mananampalataya particularly, paglabas ng church,
yung nakalimutan na rin at hindi na ina-apply sa buhay. Mga kapatid, kaya ko po ito binabanggit ngayon, sabi ko timely na dapat natin pag-aralan at pag-isipang mabuti. Ito po'y napakasimpleng mensahe. Pero kailangan po natin pag-isipan ng mabuti at tingnan ang ating sarili kung ito'y nasa buhay natin. Bakit tayo po ngayon ay nasa year of building? Kahit sa pagtatayo natin ng church building, importante yung pundasyon. Sa pagbibuild ng ating sarili bilang leader, because I believe we are already organized na ginawa po natin last year. Nasa posisyon na tayo, may kanya-kanya tayong function, at kailangan na lang natin i-build yung ating character. Kailangan na lang natin i-build yung ating sarili sa paglilingkod sa Diyos, bilang isang Kristiyanong ama, Kristiyanong anak, Kristiyanong magulang, Kristiyanong estudyante, Kristiyanong nagtatrabaho. Kailangan na lang natin i-build yung ating sarili at ma-establish yung ating character bilang Kristiyanong tatay, Kristiyanong deacons, Kristiyanong elders, i-establish natin. Pero mga kapatid, mahihirapan yata tayong mangyari yun kung ang mga salita na itinuturo na sa atin tuwing linggo ay dinirinig lang natin pero hindi natin sinasabuhan. Tandaan po natin, ang sabi sa mga talataan sa 24, kaya nga po nag-umpisa ito doon sa salitang kayat. Therefore, ibig sabihin, I therefore conclude. Ito po yung conclusion ng kanyang sermon at the mount na napakayaman na ang nakarinig nito at sumunod ay katulad sa isang taong matalino. Mga kapatid, matalino po kaya tayo. Sana po nakikita natin ang kahalagahan ng tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo ng pagiging matalino. Ang pagiging matalino ay hindi kailangan graduate ka na cum laude. Hindi kailangan scholar ka ng high school at hanggang college. Hindi kailangan meron kang masteral. Hindi kailangan number 1 ka sa klase. Ano po ang sinasabi dito na matalino? Nakarinig ng salita ng Diyos at isinagawa ito. Yun ang taong matalino. Ang sabi po sa Proverbs chapter 1 verses 5 to 9, sa salin po ng The Living Bible, I want those already wise to become wiser and become leaders by exploring the depths of meaning of these nuggets of truth. Ang sabi po niya, tayo po bilang mga mananampalataya ay wise na. Why? Nakita natin ang katotohanan kaya tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero nais po ng Diyos to become wiser and become leader by exploring the depths of the meaning of this knowledge of truth. Ano ba ang purpose ng Diyos sa mga salita niya na binibigay sa atin sa pamamagitan ng Biblia? Kaya po merong nagme-mensahe. Kasi sabi po ng aming Acts teacher, pag walang explanation, ay walang mensahe. Kailangan matuto, malaman natin, bakit sinabi ng Diyos yun? Ano yung kanyang purpose? Sabi po sa pagpapatuloy, how does a man become wise? The first step is to trust and reverence the Lord. Nagiging matalino ang tao kung merong pagtitiwala sa Diyos. At kalaki po ng pagtitiwala ay ang pagsunod. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos, pero hindi naman natin ito sinusunod. O hindi naman natin siya sinusunod. Naalala ko po, nung first na ako'y maging mananampalataya, alam niyo po sa totoo lang, talagang ang hate na hate ko ay tatayo sa unahan. Madalas ko itong sabihin. At nang ako'y unang paglidin sa prayer, ako'y ayaw ko. Ako'y nag-absent. Absent ako. Pero, napag-isip-isip ko, parang hindi ko pinanghahawakan yung salita ng Diyos na nagsasabi, pwede kong gawin ang anumang bagay. Diba?
dahil meron akong Kristo. Sabi ko, mali kaya tayo na. Pag ako'y umayaw, parang mali dun sa aking pananampalataya. So sa susunod, hindi na ako nag-absent. Kahit ako'y parang hindi ko alam ang aking sasabihin, kahit ako'y nangangatog ang tuhod, ginawa ko. At salamat sa Panginoon, tumutugon talaga sa panalangin. At pinakita niya na walang imposible. At yun po ang himala. Alam mo mga kapatid, minsan, akala natin, dito tayo magsisimba. Kasi dyan sa church na yan, maraming himala. Mga kapatid, ang tunay na himala sa panahon natin ngayon ay yung buhay na binago ng Diyos. Yun ang tunay na himala. Buhay na dati nasa kadiliman, hindi nagtitiwala sa Diyos, pero nagtiwala sa Diyos at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamalaking himala. Isang dating hindi mo nagagawa, pero nagawa mo dahil sa Panginoon, yun ang isang himala. Pero kung patuloy tayong tumatalikod, dahil natatakot tayo, tandaan natin, ang tawag po namin dyan, yung mga forward ay mamamayan ng impyerno. Dahil walang duwag na mananampalataya. Amen? Because He that is in us is greater than anything in this world. Diba? Matatalo po ba ng Diyos yung ating nervyos? Hindi. Diba? So mga kapatid, ang sabi ko po dito, first step is to trust and reverence the Lord. Kung meron pong paggalang, banal na takot sa ating Panginoon, tiyak magiging matalino tayo. Bakit? Kasi pag may banal kang takot, talagang no choice. Tingnan niyo yung mga sundalo. Obey first before you complain. Alam nyo, kung ang mga sundalo ay ganun, mas higit ang sundalo ng Panginoon. Amen? Obey first before you complain, yun ang taong matalino na sinasabi po ng Biblia. At dahil siya'y matalino, matatag ang kanyang pinagtatayuan. Ang sabi po ito, mahalagang makita natin yung posisyon na binabanggit dito. Ang taong matalino, dahil siya'y sumusunod sa Panginoon, siya'y nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang ibig sabihin po ng nakatayo sa ibabaw ng bato, ay ang pagsunod sa Panginoon ay kanyang ulam araw-araw. Hindi ito panghimagas o ano yan? Hindi ito parang appetizer. Ang pagsunod sa Panginoon ay ulam niya araw-araw. Ang pagsunod sa Panginoon ay way of life. At kung ang ating pagsunod sa Panginoon ay nagiging way of life natin, katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, tayo matatag at nakatayo sa ibabaw ng bato. Bakit? Alam nyo, sino ba nag-utos sa atin? Ang Diyos. Alam nyo mga kapatid, ang pribileyo ng ambasador. Pag ipinadala ka ng bansang Pilipinas na ambasador sa isang bansa, lahat yan provided ng gobyerno ng Pilipinas. Amen? At inarrange ka na doon sa gobyerno sa kabila na meron kang diplomatic immunity. Na doon sa iyong lugar na pinatatayuan o opisina, hindi ka pwedeng pasukin ng kahit sinong authority ng bansa na kinalagyan mo. Mga kapatid, pag sumunod tayo sa Panginoon, sino nag-utos? Diyos. Papabayaan niya ba tayo mapahamak? Ano nyo, maraming patutuo kanina. Tama po yun. Tama po yung reaksyon na pag may nakatanggap tayo ng negatibong balita, tumisan ang dalangin natin, Lord, alisin mo ito. Bakit hinayaan mo mangyari ito? Kaya ako may nagagalak sa mga kapatiran na pag nakatanggap ng ganong balita na ang kanyang reaction ay praise the Lord. Why? It is an opportunity na muli mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos na nag-utos sa atin at na ating sinunod, hindi na tayo pababayaan. Kaya pag tayo yung may buhay ng pagsunod sa Diyos, para tayong nakatayo sa ibabaw ng bato. Dahil protektado tayo ng nag-utos sa atin. Baliktarin natin, pero mamaya na yun sa ating
Pangalawang puntos. Pangatlo, Ang sabi ko, maaasahan sa lahat ng panahon. Ano po yung mga binanggit dyan? Umulan malakas. Pressure mula sa taas. Binaha ng tubig. Pressure mula sa ibaba. Malakas na hangin. Horizontal pressure. Kaliwat kanan pressure. Binayo. Alam pag binayo, ito po yung pressure na umiikot. Alam nyo, alam ng Panginoon kung ano yung mga pressure na ating mararanasan. Pressure mula sa taas. Minsan, alam ng Panginoon na ang daranasin ng kanyang mga alagad at yung mga daranasin ng mga taong sumunod sa kanya. May mga lilitaw na mga bulaang tagapagturo at yayanigin yung kanilang pananampalataya. Pero kung nakatayo tayo sa ibabaw ng bato, hindi po mayayanig yung ating pananampalataya dahil tayo sumusunod sa Diyos. Marami ngayong mga turo na yayanigin yung ating pananampalataya. Parang ang galing. Parang ang humusay nilang magturo. Ang gagaling nilang magpaliwanag ng Biblia. Parang totoo din. Diba? Yung sa Matthew chapter 7, 21 to 23, ito po yung isang buod na pinapatungkol doon na kaya ang sino mang nakarinig at sumunod o sinasagawa ang aking mga salita. Kasi doon sa 21 to 23, meron po doon na akala mo sila ay naglilingkod sa Diyos. Akala mo ay totoong Kristiyano. Kasi bakit? Nangangaral din. Nagpapalayas din ng masamang espiritu. Naalala ko yung karanasan ng mag-asawa ng Monday. Gumagawa din sila ng ganun. Pero sabi ng Diyos, pagdating ng huling araw, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Nagpapalayas din sila sa pangalan ng Diyos. Pero ang kito na yan, ginagawa ba nila yung kalooban ng Diyos? At para mapunta ka dun sa sentro ng kalooban ng Diyos, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? So mga kapatid, alam ng ating Panginoon Jesucristo na daranasin yung kanyang mga alagad at ng mga sumasampalataya sa Kanya na may mga pagliglig sa pananampalataya. Pangalaw po yung pressure mula sa ibaba, yung tubig. Diba? May mga pangyayari na paano ba tayo aasahan ba natin may pressure mula sa ibaba? Ito yung mga pagyanig sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Minsan kampante tayo. Okay lang kami. Diba? Kampante tayo. May mga pagkakataong ganun, di po ba? Yung mga kababayan natin sa Tacloban, yung mga kababayan natin sa Bohol, diba? Kampante. Pero biglang may nangyari. Sakuna. Sa buhay natin ganun. Kala natin ang ganda-takbo ng ating buhay. Pero may mangyayari hindi natin inaasahan. Protektado din tayo ng Panginoon. Alam niyo yung mga pagyanig gabi-kabila, pressure sa kaliwa, pressure sa kanan. Sabi po ng ating kapatid kanina, tatlo yung kanilang naramdaman. Isipin mo, hindi lang kaliwat kanan, paikot yun. May sakit ang tatay, may sakit ang kuya. Ano pa yung may sakit? Yung anak. Ayun po, parang katulad po sinasabi nila, binabayo ka ng malakas na hangin. Kabi-kabilang pressure. Pero pag nakatayo po tayo, nakatuntong sa bato, namumuhay tayo ng may pagsunod sa Panginoon, distraction-proof tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At makikita po natin, yung sa Matthew chapter 7, verse 21, at binanggit din po sa 25, hindi po maliliglig, tagumpay hanggang sa huling araw. Sa spiritual side po nito, hanggang sa pagdating sa huling araw, alam natin kung saan tayo pupunta sa langit. Sa practical side po nito, sa ating buhay, dumadaan man tayo ng maraming ulan, baha, hangin. Sa bandang huli, ika nga, pagliwanag ng alikabok, pagbuka ng tubig, mananagumpay pa rin tayo. Amen? Mga kapatid, katulad po ng binanggit ko kanina,
meron tayong 52 Sundays a year. This 2014, ang marami pong magsasalita sa atin dito ay si Pastor Andy. At marami tayong mapapakinggan patungkol sa turo ng salita ng Diyos sa ating year of building. Building our church, building our own, our self as Christian, spiritual and practical building. Mga kapatid, mababaliwala po ang mga pagtutulong nito kung tayo makikinig lang, nakaupo lang. Mabuti pa siguro magdala ng itlog, baka after 9 days ay malimliman. Mababaliwala po yan kung yung ating naririnig ay hindi natin isinasagot. Mga kapatid, pupunta po ako sa pangalawang puntos. At ito po ay distraction prone. Pag sinabing distraction prone, ay ganito po yung sinasabi. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Wala ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusan marasag. Mga kapatid, sa structural, sa spiritual side, sasabihin po natin, ito yung mga tao, kung wala pa po tayong piso sa ating puso, kung hindi pa natin siya tinatanggap sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas, pagdating dun sa panahon, sa huling panahon, tayo po ay hahatulan at hindi tayo makakarating sa langit. Wala tayong buhay na walang hanggan. Pero sa practical side, kung tayo'y mananampalataya na at patuloy talagang tayong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi naman sinasagawa, magugulat tayo bakit ang mga ginagawa ng ating kamay bandang huli ay masisira din. Kahit anong ating sikap, kahit anong ating tiyaga, natatanong na ba natin yan sa ating sarili? Parang paikot-ikot lang. Diba? So, mga kapatid, sino po yung nasa distraction prone area? Ibig sabihin ng distraction prone, talagang dun yung kanyang talagang dun yung kanyang punta sa pagka-distract. Pangalawa, paminsan-minsan, talagang na bumabagsak. Pabagsak-bagsak, patayo-tayo. Ang mahirap, baka hindi na makatayo. Mga kapatid, bakit po nasa distraction prone siya? Mangmang yung nagtayo. Alam niyo po, Biblia po may sabi ito na ang bawat nakikinig ng ating mga salita at nagsasagawa nito at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng bahay sa buhay. Alam niyo, kung ating pakakaisipin, masakit maramdaman o masakit marinig yung ganitong salita. Di mo ba? Kaya kung minsan, kung tayo nagbibingi-bingihan, mas lalo may problema. Paglabas natin ng church, wala namang application sa buhay. O di anong tawag sa atin? Masakit ano po. Pero Biblia po yung nagsabi na ang taong nakakinig ng salita at hindi nagsagawa ay matutulad sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhay natin. Pansinin po natin yung Matthew 7 kanina, yung 21 to 23. Kung minsan yung taong hangal at yung taong matalino sa panlabas, minsan mahirap agad natin mag-distinguish. Kasi pareho din silang gumagawa, di ba? Pero mga kapatid, bandang huli, makikita natin yan ay sa bunga. Mga kapatid, sabi po dun sa yung translation nito sa Living Bible, yung sa 21 sa 7, not all who sound religious are really God people. They may refer to me as Lord, but still won't get to heaven. For the decisive question is whether they obey my Father in heaven. So, hindi lahat ng tao na tingin mo ay religious, masunurin, mahusay magsalita. And we have to be careful sa mga taong ganun.
Hindi akala mo yung mahusay mag-share ng gospel. Marami tayong nakikinig dyan, mahusay magsalita. Meron nga silang kingdom. Tayo na ng kingdom. Diba? Pero, ang tanong dyan is, nandun ba sila sa looban ng Diyos? Wala pong mangyayari doon. Kapahamakan din yung kanilang pupuntahan. So, yung nasa distraction prone na lugar, ay ito po yung mangmang na nagtatayo. Pangalawa, mabuhay yung kanyang pinagtatayuan. Ay sabi po rito, ang bawat nakikinig sa aking mga salita, hindi nagkasagawa tayo, manutulad sa tao, hanggang nakatayo ng bahay sa buhanginan. Ano po ba yung buhangin? So mabuhay po yun. Kung titingnan natin yung katangian ng buhangin at bato, ang bato ay hindi natitinag. Ang hangin, ang buhangin, kahit hangin, kayang ilipad. Di ba ba? Kung hindi siya mailipad ng hangin, yari naman siya ng agos ng tubig. Alam niyo po sa amin, may lugar doon sa amin na yung sa may Bukiri na nakapagtayo po ang mga tao ng magagandang bahay. So, mga bahay na bato. So, kahit ano pong lakas ng hangin, talagang matibay sila eh. Pero one time, nagkaroon po sa amin ng flash flood. Doon po ako nakakita ng bahay na buo na naitagilid. Buo yung bahay. Pero, nung daanan ng malakas na haragasan ng tubig, tumba. At paghupa po ng tubig, doon ko nga nakita po na bahay na nakatagilid buo. Dahil matibay siya, pero hindi niya nakayanan yung tubig kasi mabuhay yung kanyang pundasyon. So, mga kapatid, ganun din, ang buhangin ay gumagalaw, tinatangay ng kayang tangay ng hangin at agos ng tubig. Ito rin ay unting-unting lumulubog, gumagalaw. Mga kapatid, kung ang ating pananampalataya o lahat ng ating ginagawa ay hindi nakabase sa salita ng Diyos, parang ganito po yung lahat ng ating ginagawa. Diba? Sabi nga po dun sa aming pag-aaral sa seminar, kung yung ating ginagawa ay nakabase ng sa hapon, diba? Kaya hapon si haka-haka at si puro-puro. Diba? Ay sabi kasi ganito tama ito alam ko naman yan, tama. Pero ito ba yung nakabase sa salita ng Diyos? Alam ko naman tama yung aking ginagawa. Pero saan mo binasa yan? Kay haka-haka at saka kay puro-puro. Mga kapatid, lulubog din yan pagdating ng panahon. Naalala ko po yung Tower of Pisa. Ito po yung pag-verify. Nakita ko lang pong iflinas na totoo ba yun? Pwede i-confirm na ang Tower of Pisa ay ginawa for 176 years. Ang taas po niya ay 8 floors. At siya po ay ginawa for 176 years. Pero ang problema, sa tagal ng paggawa, hindi nila napag-aralan mabuti ay ang foundation. Kaya nang matapos yung paggawa, yung bigat ng kanyang structure, hindi na kaya ng pundasyon, tapos unti-unti po siyang tagilid, tumatagilid, at natataranta yung mga nagtayo kung wala silang magawa. Ang sabi po nila, sa aking nabasa, today, ay nakatagilid siya ng 10 degrees. Ngayon, yung Leaning Tower of Pisa. Ngayon, sa technology ngayon, pwede na po siyang tuwirin. Pero hindi na natin tinuwid kasi bakit? Tourist attraction na siya. Pero kung papansinin po natin, hindi yun ang purpose kung bakit siya itinayo. Ganon din tayo sa ating buhay, mga kapatid. May purpose ang Diyos, bakit tayo niya tinawag na maglingkod, bilang leader ng iglesia, bilang mananampalataya. Pero ang problema, mananampalataya man tayo man ay leader, baka nakatil tayo ng 10 degrees o baka sobra pa. Kasi yung pundasyon natin ay para lang buhangin. Hindi nakapundasyon sa pagsunod sa salita ng Diyos. At panghuli, ito po, malaging nakapahamakan ang kasasakitan. Mga kapatid,
Kung sa ating buhay, nakita natin, may mga failures tayo, bakit kaya nangyayari ito? Mainam na tayo nag-self-examine. And ito nga po yung sinasabing, we should learn from our experience. Ang problema, kung hindi po tayo natututo dun sa ating experience. Alam niyo, maging kaming mag-asawa, sa aming pong pamumuhay bilang mananampalataya at sa aming paglilingkod sa Diyos, marami din po kaming pagbagsak, ups and downs, wrong decisions in life. Many times we regret it. Pero ang hindi po namin pinapalagpas, ano yung pwede naming matutunan sa mga pagbagsak na ito? Ano yung pwede naming matutunan sa mga maling desisyon na ito? Pero pag hindi po tayo doon, matututo, ganun po yung ating mangyayari bandang huli. Meron tayong nakikita, mahirap po silang i-judge, pero meron tayong makikita mga kapatiran na bakit ganun? Namatay na't lahat, ganun pa rin yung buhay. Samantalang hindi ganun ang pangako ng Diyos. Buhay na ganap at sagana. Yun ang pangako ng Diyos. Diba? Recently, meron tayong kakilala na kapatiran na namatay na't lahat. Ganun pa rin ang buhay. Hindi na pa-improve ang bahay. Kung gaano yung kanyang, kung gaano ang itsura ng bahay na na-acquire niya sa teacher's village hanggang siya'y namatay, ganun pa rin. Di mo ba? Napakahalaga nag-self-evaluate tayo. Sumusunod ba ako sa salita ng Diyos? Mga kapatid, wala akong tunay na tagumpay maliban dun sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay walang iba kundi ang sumunod sa kanyang mga salita. Mga kapatid, bilang pangwakas, ay nais ko pong ibahagi, alam nyo, sa atin bilang mga Kristiyano, ang pananagumpay ay hindi po mangyayari outside the will of God. Kaya po dun sa aking, naalala ko dun sa aking machine room, si ating hindi nakababa dun sa machine room eh. Hindi ako dinadalaw niya dun sa basement. Parati yan nasa third floor. Diba? Ewan ko kung nakadalaw yan. Umakita niya dun sa machine room ko, nagulat yung aking mga tao kasi nang kami po ay nag-ISO 14001, ay kailangan may mga signages about safety, diba? About directions, required po yun. Pero ako po yung nag-print ng malaki at inilagay ko sa gitna ng aming machine room that safety is not the absence of danger but the presence of God. Sa ating pong mundo, wala pong free zone. Walang tunay na safety free zone. Ang safety free zone lang ay kung tayo nandun po sa kalooban ng Diyos. Kung tayo nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya po dun sa pintuan ng aking opisina, ako di pa rin nakapunta si ating doon. May nakalagay po sa akin doon that Christian life is like an airplane. If you stop, you drop. At ganun din po, kahit hindi tayo mag-stop, bumagal lang tayo ng lipad, papababa ang ating altitude. Dahil yung ating velocity ang nagiging dahilan ng pagtaas ng eroplano. Yung kanyang velocity ang nagiging dahilan ng kanyang pagtaas. Ganon din po yung ating bawat mananampalataya. Yung ating paglago sa kanyang salita, yung ating paglago sa kanyang, sa pagsunod sa kanya, yun ang nagbibigay sa atin ng altitude. There is a direct relation sa eroplano between velocity and altitude. Tama po ba? Doon sa mga engineers, meron po silang direct na relasyon, yung velocity at altitude. Mga kapatid, sabi po na sa isang salin sa Lucas, verse 48, chapter 6. Ang sabi po doon, yung matalinong tao ay naghukay pa bago makita yung bato. Diba? Sa salin sa Mateo, wala nang sinabing naghukay. Pero pasinin po natin sa salin sa Lucas, yung matalinong tao ay naghukay. Ano yung mga kapatid? Kailangan po natin mag-exert ng effort. Kailangan maging intentional tayo sa pakikinig, sa pag-aaral,
at pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga po walang Kristiyanong tamad. Di mo ba? So kailangan may intentional effort for us to grow in the knowledge and obedience of God. Mga kapatid, sa pinakahuli ito po yung nais kong iwanan sa inyo. Tingnan po natin, balikan natin yung parable. Ang mga karakter na dalawang tao. Pareho silang nakarinig ng pangangaral ni Jesus. Pareho silang nagtatayo. Pareho silang dumaranas ng bagyo sa lupa. Saan po nagkaiba? Sa pundasyon. Saan nagkaiba? Sa pagsunod. Mga kapatid, nasa atin po ang pagpili. Doon po ba tayo sa matalino? O doon tayo sa hangal? Salamat po sa Panginoon.